Magandang araw po mga kapatid at welcome po sa ating programa. Ito ang Offline Bantay, Kalusugan, Health 101. Magandang araw po sa ating mga manonood at magandang araw rin sa aking mga nagagapuhang mga co-host. Magandang araw sa iyo, Brad Randy at Brad Kel. Magandang araw din po sa ating mga manonood. Magandang araw din po. Ang Offline Bantay Kalusugan po ay isang bahaging paglilingkod kalusugan na ginagawa ng Lingap Kapatid Department at Medical Team. Ang programa pong ito ay naglalayon upang bigyan ng pansin ang mga nagiging sakit ng ating mga kapatid sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga maikling impormasyon sa kung saan po ito nagsimula at kung paano po ito maiiwasan at malulunasan. Ang topic po natin sa araw na ito, diabetes diet and food tips. Alam niyo po ba na ang biggest risk factor ng pagkakaroon ng diabetes ay ang pagiging overweight, lalong-lalo na yung mga obese? Sa katunayan, base sa maraming pagsusuri na isinasagawa ngayon, the waistline is a better indicator of diabetes risk than your body mass index or BMI. Paano po yun, Brad Mark? Paki-explain naman po sa amin at sa ating mga manonood. Ganito po yan mga kapatid. Mas tumataas ang chance sa isang tao na magkaroon ng diabetes kung ang waistline niya ay 35 inches pataas sa babae at 40 inches pataas naman kung sa lalaki. Naku, yan po mga kapatid, tandaan po natin ang ganyang mga klaseng danger zones para hindi po tayo magkaroon ng diabetes, lalong-lalo na po ang mayroong malalaki ang tiyan. Huwag na po sana nating hintayin na magkaroon tayo ng sakit na ito dahil sari-saring komplikasyon po ang ating mararanasan, tulad na lamang po ng sakit sa puso at sakit sa bato. Sa araw pong ito mga kapatid, tunghayan po natin ang istorya ni Sister Herminia Guerrero ng lokal of Winnipeg, Canada. Siya po ay 56 anyos na gulang at 10 buwan lamang po siyang may sakit na diabetes. Pakinggan po natin ang kanyang kwento. Nung last year, November, at naduling kasi ako noon, dalawang mata ko. Parang nabulag ako, parang hindi na ako, nakakakita ako pero blur talaga siya, hindi siya, yun na parang pinakamadala ko nalaman na, tsaka nagsishake ang body ko. Tapos pag ako nagnanam, yung ganito ko, ganyan. Tapos ay, yun na yung umpisa. Siyempre naman, sobrang laki kasi dati normal yung buhay ko, pati pagkain ko. Ngayon, bilang na yung pagkain ko, konti-konti pa. Siguro yun. Kasi noon, nung nagtatrabaho pa ako, mahilig kasi ako kumain ng mga hamburger, tsaka sa yung mga pagkain na french fries, yun talaga mahilig ako. Tsaka mahilig ako sa mga baboy, yun, sa balat ng manok. Hindi ko alam na nakakasama pala yung kasi nung lagi ako nagpapacheck up kasi masipag naman ako magpacheck up pero wala naman talaga kaya lang nabigla lang ako. Parang hindi ko ini-expect na makakaroon ako nun kasi palagi ko kasi nasa isip nun hindi ako magkakaroon kasi parang akala ko kasi maingat ako sa pagkain, hindi pala totoo yun kasi hindi naman ako malakas kumain kaya ang iniisip ko hindi ako magkakaroon nun hindi ko iniisip na magkakaroon ako. Unang-una baka mamaya ma-heart attack ako kasi kasi ang unang dyan yung sa puso, sa baga, saka yung mga laman loob, yung mga laman sa loob ng mga vital. Yan talaga ang kinakatakot ko na huwag akong magkaroon ng mga parang, naepektuhan na yung ganyan mo, yung atay mo, yan ang kinakatakot ko ngayon. Kasi kung maepektuhan ako kahit na isa lang doon, dire-diretso sa ulo. Siguro nga yun. Yun talaga ang ko ngayon, nagsisisi nga ako Dapat talaga kasi lalo sa kung sino yung ng mga laman yung sakit ko, sana maanuhan nila iwasan na nila yung sobrang alat. Family ko unang-una. Tsaka yung mga kaibigan ko, yung mga ka-church ko. Sinasabihan nila ako. Lagi nila ako inaalalayan. Dati nga, nung unang-una ko pa nga lang yun nalaman pinipigilan lang kumain, nagagalit ako pero may hindi. Kasi para sa akin pala yun. Inaano ko ngayon kasi dapat pala nagtitipirin kahit na mahina ako kumain pero yung kinakain ko hindi pala dapat sa katawan. Nararamdaman ko yun. Lagi na sumasakit yun.
Saka pag nahihilo kasi sabi sa akin ng doktor kasi noon, nung una ako nagpa-check up, sabi, huwag daw ako maglalakad mag-isa. Kasi, baka daw ako magtumban, hindi walang makaalam. Tapos ngayon, sinabihan ako ng doktor na very worse na yung sakit ko. Eh, dito pwede akong mag-collapse eh. Kahit nga gusto ko ng kagaya nun, ginagawa ko nga nung lalakad ako ng lakad kung saan ako pupunta, hindi na pwede ngayon natatakot para sa sarili ko. Parang naano kasi ako na, kahit ka naman ng kain, ganyan, ganun. Parang naisip ko nung, parang parang meron, hindi ako galit, parang may nasasaisip lang ako na, bakit ka ganun? Pero ngayon, alam ko na kung bakit. Na mahal nila ako. Hindi lang ako pinipigilan kumain. Kasi hindi ko nararamdaman yun dati. Nagkasakit ko pa naramdaman ko. Wala pang mga anak ko. Naku, talagang di po natin dapat baliwalain ang sakit na diabetes. Salamat po sa Diyos at nakakapagpatuloy pa rin po ang ating kapatid na si Herminia. Tumataas po ang bilang ng mga taong nagkakaroon ng diabetes. Bagamat maraming kaso po nito ay maaari naman po nating maiwasan through healthy lifestyle. At alam niyo po ba, ang pinakamalaking hakbang na maaari nating gawin ay ang pagbabawas po ng timbang. Ayon po sa mga eksperto, ang pagbabawas mo ng 5 to 10% ng ating total weight ay may malaking maitutulong para bumaba ang blood sugar at ang inyong blood pressure, gayon na din po ang inyong cholesterol level. Ang ehersisyo ay mahalaga, subalit ang uri ng ating mga kinakain sa araw-araw ay ang may pinakamalaking epekto sa pagbabawas ng ating timbang. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lang bukod sa namamana ang sakit na diabetes, nakukuha rin natin ito sa ating mga kinakain sa araw-araw. Tama ka, Brad Randy. Dapat po mga kapatid ay aware tayo sa ating mga kinakain sa araw-araw. Anong ibig sabihin ng tamang pagkain o proper diet sa isang may diabetes? Actually, Bud Mark, ang nakakasupresang bagay, hindi mo kailangan ng special foods or complicated diets. Ito ay isang healthy diet na para sa lahat. Ang diabetic diet ay isang simpleng healthy eating plan na mataas sa nutrients, mababa ang fat, at may katamtamang dami ng calories. Ang pagkakaiba nga lang, dapat ay importanteng bigyan mo ng pansin ang mga carbohydrates na iyong mga kinakain. Siyempre, hindi naman po ibig sabihin nun ay hindi na po tayo kakain ng mga may carbohydrates. Kundi, matalino lamang po tayo sa ating mga kinakain. Ang piliin po natin ay may mga high fiber complex carbohydrates kaysa naman po sa mga refined carbohydrates. Ang piliin po natin mga brown products, katulad na lamang po ng brown rice sa halip na po na white rice. Ang mga brown sugar kasi naman po sa white sugar. At higit po sa lahat ang mga whole wheat products. Katulad na lamang po ng whole wheat pasta kaysa po sa nakasanayan na natin kainin ng mga regular pasta. Mga whole wheat bread kaysa po sa palagi natin kinakain ng mga white bread. Maging maingat din po tayo sa mga pagkain matataas sa saturated fats. Mas mabuting gumamit ng olive oil o vegetable oil sa pagluluto sapagkat ito ay may unsaturated fats. O kaya naman ay ihawin, steam, or oven cook na lang sa halip na magprito. At ang pinaka-importanting kainin natin ay ang mga gulay at prutas. Makakaiwas ka sa napakarami sakit at makapagpapalakas pa ito ng inyong katawan. So marami po sa atin na nagsasabi na hindi na ako pwedeng kumain ng matatamis. Kagaya nga po na sinabi ko kanina, maging wais lamang po tayo sa pagkain ng matatamis. Hindi ibig sabihin ay totally hindi ka nakakain ng matamis. Pwede ka rin naman po makapag-dessert, pero kailangan lang po yung moderation. Kailangan lang po ng tamang balanse sa ating mga kinakain. Tandaan, 7% lamang po ng ating body weight loss ang kailangan tanggalin upang mabawasan po tayo ng 50% sa panganib ng pagkakaroon ng diabetes. Hindi naman po araw-araw ay kailangan ating ilista ang mga calories na ating mga kinakain. Base po sa mga pag-aaral, ang successful weight loss ay nakasalalay sa isang regular healthy eating schedule at sa paglilista po ng ating mga kinakain. Mahalaga din po natin tandaan mga kapatid ang tagubilin sa atin ng banal na kasulatan sa Roma 12:2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip
upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Take control of your diabetes through a healthy lifestyle. At ang ating topic sa ating next episode ay tungkol sa myths and facts about diabetes diet and other diet tips. Maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataon na makapaglingkod po sa inyo mga kapatid. Hanggang sa muli, Ako po si Brad Mark. Ako naman po si Brad Kel. at ako naman po si Brad Randy G. Ito ang Oplan Bantay. Kalusugan. Health 101!